Tanong sa iba, alam niyo na. Ano na? Hindi ko naman kayo minamadali, ha? Baka napapressure kayo. Ako yung nagpapaalala lang. Diba? Ano na? Paalala lang naman yun. Okay, so, welcome po natin yung mga first time po dito po sa ating church. Si Sister Myra Flores. Yung nanay David Flores, tama ba? Okay. And siya yung sister ni, kapatid ni Monica. So, welcome po sa ating gawain sa umaga na ito. Amen. Last time po, hindi maganda yung panahon, no? Pero salamat sa Panginoon, unti-unti nagiging mabuti na. And kahit na medyo maraming naapektuhan yung bagyo at yung mga pag-ulan, talagang mabuti pa rin ang Panginoon at pinalanas niya. Sabi ko nga sa amin, nag-worry kami dahil may part yung sa amin na bahay na tumutulo, may leak. Konti lang naman. So, kukumpare ko to sa mga sitwasyon ng iba na talagang hanggang tuhod, hanggang talagang lubog. So, thank you pa rin sa Panginoon dahil mabuti siya na kahit sa iba, may lubog na sa amin. Hanggang talagang tulo lang. So, malaking bagay yun. Kung parang doon pa lang mapapakita mo na kung paano yung blessing ng Panginoon. Do iba-iba. Sa iba, talagang grabe. Doon sa nanay ko, dahil malapit sila doon sa may creek, talagang kailangan nilang mag-evacuate doon sa lugar na mataas para hindi sila abutin. And inform ko lang din kayo, update ko lang kayo na hindi lang yung bagyo, meron din mga gera nangyayari ngayon sa Thailand and Cambodia. Kung aware kayo, may gera na nangyayari. So yung gera sa Russia and sa Ukraine, hindi pa rin natapos. Yung Israel at saka yung Iran, sa Gaza, yung gera nila, hindi pa rin tapos. So ito ay indikasyon talaga din. Sinasabi sa Bible na makakarinig kayo ng mga rumors of wars, mga gera na mangyayari. Pero sinasabi doon sa Matthew chapter 24 verse 6, sinasabi doon na ito yung mga alingaw lang ng aking pagdating. So ganun pa man, importante na dapat maging handa pa rin tayo sa pagdating ng Panginoon. Kasi yun yung talaga dapat paghandaan natin. Kaya tayo gumagawa ng paraan sa ating paglilingkod, tayo nagsisimba, nananalangin, dahil kailangan ihanda natin talaga yung sarili natin bago dumating ang Panginoon. Kaya sa umaga na ito, siguro, masyadong ma-echo. Okay. Siguro basahin natin muna yung ating pong topic na nakalagay dito. Ito po yung commitment. So tayo po magpapatuloy pa rin sa ating pong core values na pinag-aaralan, yung ating pong discipleship, integrity, submission, commitment, initiative, partnership, loyalty, excellence, and stewardship. So tayo po ngayon ay nasa commitment na. So bago yan, basahin po muna natin yung nakalagay dito sa commitment. Sabi po dito, kung makikita niyo po sa screen, the cost of totality committing to God is high because He demands 100% not half-hearted commitment. That is loving Him with all our heart, mind, soul, and strength. In particular, loving Him with all our strength requires our action in loving God, meaning our active participation in His work. Sabi pa dito, at CDTP, all are enjoined to commit the ministries of missions, discipleship, and church planting. The ministry's main thrust on the basis of God's Word. There is simply no way to live the Christian life without total commitment because there lies the heart of our relationship. Tayo po muna yung manalangin. Tunay nga po, Panginoon, kami nagpapasalamat sa umaga ito sa pagkakataon muli na kami po ay makapagpuri at makapagsamba sa inyo sa umaga nito. And Lord, salamat dahil alam niyo kung ano yung nararapat sa amin. Kaya nga po nire-require niyo sa amin na aming buhay ay i-commit namin na 100% yung aming pong mga puso, isipan at lakas sapagkat ito po ang inyong plano para sa amin na ibigin ka namin na higit po sa aming buhay, Panginoon, higit pa kanino man, Panginoon. Ibigin ka ng walang kapantay sa aming buhay, Panginoon.
At bilang po bahagi po ng inyong katawan, kami mga Christ of the Philippines, Batasan, ay magiging bahagi po ng pagganap sa mission, discipleship, and church planting. Dahil ito po ang inyong mandato sa amin na gawin po namin alagad ninyo ang lahat ng tao sa lahat ng bansa, Panginoon. Kaya maraming salamat po at alam po namin magagawa lang namin ang mga bagay na ito kung kami po ay sasamahan ng inyong Banal na Espiritu sa aming pong journey na ito. Kaya po Panginoon, sa umaga nito, dalangin namin, samahan niyo po kami sa aming pong topic na ito, particular sa commitment, na kayo po ang magbigay sa amin ng kaliwanagan, ng kaayusan ng pagtuturo para po maunawaan namin, Panginoon, ang inyong mga salita sa umaga nito. Gamitin niyo rin po ang inyong lingkod sa pagbabahagi ng inyong pong salita na ito. Nabigyan niyo po ako ng kalakasan at kumilos po ang inyong Banal na Espiritu sa aming mga puso at buhay sa umaga nito, Lord. And patuloy namin dinadalangin yung aming mga kababayan na nasa alta ng mga bagyo, Panginoon. Kayo po ang patuloy na magbigay sa kanila ng paglingang, Panginoon. Bigyan niyo sila ng lakas na makapagsimula muli kung kinakailangan, Panginoon. Kayo po magbigay ng comfort sa kanila. Supply niyo po lahat ng kanilang mga pangangailangan para po makasurvive sila, Panginoon, sa kanilang mga pinagdaraanan sa buhay. And Lord, papasalamat din kami na wala kaming gera, Panginoon, na dinaranas ngayon, Panginoon, sa aming pong bansa. Doon sa iba, Panginoon, mahirap yung kanilang pinagdadaanan, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat. Inaalaw niyo pa rin yung magandang mga bagay na mangyari sa amin. And we pray din yung aming pong gobyerno na ito, yung mga leaders sa aming bansa na ito, bigyan niyo po sila ng wisdom na come up sila ng mga magagandang mga actions, mga positive and maayos na response, Panginoon, sa mga nasalanta ng bagyo at kanilang mga pinagdaanan, Panginoon, na hindi magaganda. Maraming salamat po kayo pong magbigay sa amin ng magandang pag-aaral ngayon sa umaga nito. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Now, basahin po natin ang ating text sa Luke chapter 9, verse 23 and 24. So, dalawa po yung ating text sa Luke chapter 9, verse 23 and 24. And then, talon tayo sa 57 hanggang 62. So, sinasabi po rito sa Luke chapter 9, verse 23 and 24. Then he said to all them, "If anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. For whoever desires to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will save it." Talon tayo sa 57 to 62. Sabi naman dito, "Now it happened as they journeyed on the road, that someone said to him, 'Lord, I will follow you wherever you go.' And Jesus said to him, 'Foxes have holes and birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head.' Then he said to another, 'Follow me.' But he said, 'Lord, let me first go and bury my father.' Jesus said to him, 'Let the dead bury their own dead, but you go and preach the kingdom of God.' 61. And another also said, 'Lord, I will follow you, but let me first go and bid them farewell who are at my house.' But Jesus said to him, 'No one having put his hand to the plow and looking back, it is fit for the kingdom of God.'" Now, titignan po natin dito, ano po yung mga 3 common excuses to following Jesus. Ito yung mga palusot, sa madaling salita. Ano ba yung mga common excuses natin sa pagsunod sa Panginoon para hindi gawin yung makasunod tayo sa Panginoon? So, sinasabi nito una, willing but not for nothing. Lord, susunod ako, pero anong kapalit? Lord, susunod ako, pero anong mapapala ko sa pagsunod ko sa iyo? Lord, susunod ako, pero anong akin dyan? Diba? Pangalawa, sinasabi nito, yung common excuses, interested but not today. Sabi naman dito, Lord, susunod ako, pero huwag ngayon, please. Ayan. Willing naman ako sumunod, pero Lord, not now. Marami pa akong gagawin, marami pa akong plano. Maybe sa susunod, diba? Maybe next year. At pangatlo, committed but not surrendered. Lord, ikaw yung masunod, pero pwedeng hindi sa lahat. Pwede bang hindi sa lahat, Lord? Pwede kang ikaw yung masunod, pero bigyan mo ako ng portion na ako naman yung masunod. May part na, akin na to, Lord. Diba? Parang ganon. So, tignan natin ang mabilis. 1,
willing but not for nothing. Common excuses, willing but not for nothing. Lord, susunod ako, pero anong kapalit? I assume na lahat naman siguro tayo, nandito, ay willing sumunod sa Diyos. Tama? Amen. Kasi kung hindi, problema tayo dyan. Diba? So, I assume na lahat na tayo nandito ay willing na sumunod sa Panginoon. Pero ang palaging naghihinder sa atin para tayo ay sumunod sa Panginoon, para gawin natin ang kalooban ng Panginoon, yung tanong na, ano yung kapalit? Lord, ano yung mapapala ko kung susunod ako sa iyo? Ano ba yung magigain ko? Is it worth it na ako ay mag-follow sa iyo, Panginoon? Di ba ganun? Kasi minsan, iniisip natin kapag nag-follow tayo sa Panginoon, marami tayong mga bagay na kailangan talikuran. Marami tayong mga bagay na kailangan iwanan. Mga bagay na kailangan natin i-priority. Lalo na yung pagdating sa pagsunod sa Panginoon. Kaya ang tanong, Lord, anong kapalit kung susunod ako sa iyo? Ano yung mapapala ko kung susunod ako sa iyo? Pero ang totoo, sinasabi rito, kung pagsunod natin sa Panginoon ay hindi talaga madaling gawin. Agree ba kayo? Hindi madaling gawin ang pagsunod sa Panginoon. Bakit? Dahil ang totoong pagsunod sa Panginoon at yung pagiging true disciple ni Christ ay hindi para sa mga taong urong-sulong ng commitment. Take note with that. Ang pagsunod sa Panginoon o yung pagiging true disciple ni Jesus Christ ay hindi para sa mga taong urong-sulong ang commitment at walang pusong paglilingkod para sa Panginoon. At higit sa lahat, maraming palusot. Di ba? Ayaw ng Panginoon kung maraming palusot. Yung walang urong-sulong yung commitment, yung walang pag-ibig sa paglilingkod, hindi ka para sa Panginoon pagka ganon. Pagka ganon na ipinapakita, ibig sabihin, you're not a truly disciple. O hindi ka willing o hindi ka handang sumunod sa Panginoon. Dahil kung titignan natin yung buhay doon po ng mga disciples and yung mga early Christians, hindi naging madali yung kanilang buhay. Hindi naging madali nung sila ay simulang sumunod sa Panginoon. Nung nag-start sila sumunod sa Panginoon, naging komplikado yung kanilang buhay. Marahil siguro nung hindi pa sila sumunod sa Panginoon, regular lang yung buhay nila, normal lang. Pero nung sumunod sila sa Panginoon, naging komplikado. And makikita natin yan sa panahon, di ba? Sa panahon nila Paul and Peter, hindi madali. Ngayon na lamang siguro, kung titignan natin yung sa panahon natin, napaka-easy ng pagiging sa Kristiyano. Pag sinabing Christian, parang napaka-easy, napaka-relax. Bakit? Di ba? Dahil pag sinabing Christian daw, may connotation na pag sinabing Christian, sila dapat yung mga taong masiyahin. Sila dapat yung mga taong nakangiti. Sila yung mga taong masarap kasama. At kapag nag-fellowship, grabe, napakasaya. Diba? Parang ngayon na lang, ganun. Pero nung araw, kung sa panahon, kung titignan na natin, sa panahon ni Peter at ni Paul, ang mga Christians ay ginagawang pailaw at sulok. Nabasa mo sa Bible, nakita niyo yung mga bubi. Yung mga early Christians, pag sabi yung Kristiyano, ginagawang sulok, pailaw sa daan, sa Rome. Mga Kristiyano, nakatali yun, sinisilaban sila ng buhay. Ginagawa silang mga sulok, pailaw sa daan. Para lumiwanag yung daan. Ganun yung buhay ng mga Kristiyano nung araw. At kapag nag-fellowship sila, laging tago. Laging patago, laging underground. Hindi mo pwedeng lantaran mo mag-fellowship ka kasi bakit? Maaari kang dakipin na ikaw kumbaga parang nagbi-meeting kayo para mag-aklas sa ating gobyerno, sa hari ng Roma, sa emperor ng Rome. Kaya pwede kayong dakipin. Pwede kayong akusahan ng pag-aaklas. At kapag ikaw ay nangaral ng salita ng Panginoon at hindi na nagustuhan, maaari kang batuhin hanggang sa mamatay. Ganun yung buhay nila. At pag hindi na nagustuhin, kung hindi ka mabatuhin hanggang sa mamatay, pwede kang ikulong, natiguhin, ikulong sa Bartolina. And worse, pwede kang ibitin ng patiwarik dahil sa iyong pananampalataya. Dahil pag nalaman na ikaw Kristiyano, ganun ang maaari mong kahihinatnan. Eh hindi madali maging isang Kristiyano, hindi madali maging isang disciple ni Kristo, lalo na nung panahon ng New Testament. And even Old Testament may mga pangyayari. Pero sa ngayon, madali para sa atin siguro dito sa mga open countries. Pero I'm sure marami pa rin naman tayong nababalitaan like sa mga China, may mga Christian na pinipersecute sa South Korea, North Korea, di ba? Sa ibang mga bansa, Cambodia, meron mga Christian na pinipersecute, sinusunog yung bahay, sinusunog yung simbahan, pinapatay, at marami pang ibang bansa na pinipersecute. Pero sometimes, may mga pagkakataon na sa atin napakadali lang. Kaya
magpasalamat natin sa Panginoon kasi talagang mabuti ang Panginoon para sa atin. Hindi ganun ka-pressure yung pinagdaraan natin bilang mga Kristiyano. Pero sa iba, napakahirap. Kaya sabi nito, hindi madali maging isang Kristiyano. Hindi madali sumunod sa Panginoon dahil iba yung buhay maaaring nung hindi ka pa sumusunod sa Panginoon, okay pa yung buhay mo, normal ka. Pero nung sumunod ka sa Panginoon, it starts na nagiging conflict. Di ba? Mas marami pa dumami problema natin. Parang ganun, bakit kaya, no? Pero sabi ito ng Panginoon sa Luke chapter 9 verse 23, kaya sabi ng Panginoon dito, si Jesus Christ mismo nagsasabi rito, sino mang nagnanais sumunod sa akin, ay kailangang itakwil ang kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Lord, napakabigat nito. Bakit hindi natin kakayanin ito, di ba? Pero ito yung, kumbaga ito yung mandato sa atin ng Panginoon eh. Kapag ikaw ay sumunod sa Kanya, kailangan mo talikuran ang iyong sarili, itakwil ang iyong sarili. Ibig sabihin nun, may mga bagay na kailangan kang iwanan, may mga bagay na kailangan kang talikuran, may mga kaibigan ka na kailangan hindi mo kitain. Kasi, ba't hindi sila? May mga ganun pagkakataon. Kaya dati, napakarami kong kaibigan, pero ngayon, ilan lang. Kaso wala kaya pa kababilang, ilan. Ganun. Kasi hindi ko na gusto yung gusto nila eh. Iba na yung buhay na meron ako sa buhay na meron sila. Kaya, hindi na kami gano'n nakikita. May mga bagay, may mga pagkakataon na ganun. May mga kailangan tayong talikuran na buhay. So last time, ito, connected ito sa commitment eh. So last time meron ako nakausap na mag-asawa, sabi nila doon sa church na pinuntahan, kasi nag-attend sila ng isang event, parang seminar alayaw. Doon na sa church na pinuntahan nila, nakausap nila yung pastor and yung ibang mga leaders na nagpatotoo din naman. Kasi sabi nila na doon daw sa church na pinuntahan nila, meron daw silang mga member na kapag sinabing commitment, ay commitment talaga. Committed talaga sila. Karamihan sa mga member daw nila, may mga professionals like engineer, teachers, architect, and sabihin natin, iba pa, mga professionals. Pero hindi mga leader karamihan. Regular attendee lang sila. Pero pag sinabi daw commitment talaga. 4 a.m. pa lang, nandun na sa church, nagdi-devotion, nag-uunahan sa pagdi-devotion, and nag-uunahan sa pananalangin. Ganoon sila ka-committed sa kanilang paglilingkod para sa Panginoon. Then, after ng event daw, sila rin yung mga mahuhuling umuwi. Kasi aayusin pa nila yung lahat ng mga gamit na nandoon na ginamit. Ganoon sila ka-committed. And after that event, the following day, magpa-follow up na naman sila visitation para sa mga na-evangelize sila. Ganoon sila ka-committed. Hindi mga pastor, pero mga regular attendee lang. Pero grabe yung commitment nila pagdating sa Panginoon. Ganoon yung init na kanilang paglilingkod para sa Panginoon. At ito ay isang indikasyon na itong mga taong ito ay talagang totoong mahal nila ang Panginoon. Ito ay indikasyon na ang mga taong ito ay totoong mga disciples ni Kristo. Now, hindi ko po sinabi na kapag hindi natin ginagawa yung gano'n, ay hindi tayo mga Kristiyano, o hindi tayo mga totoong disciples. Marahil iba lang din yung kanilang calling, talagang matindi yung kanilang commitment para sa Panginoon. Pero hindi ko sinabi na hindi natin ginagawa yon, hindi ganun yung katulad ng ginagawa natin, hindi tayo mga disciples. Ipinapakita lang dito na ito dapat yung ginagawa natin. Bilang isang Kristiyano, ganito dapat tayo. Hindi masyadong relax, hindi masyadong easy. Kasi alam na, malapit na dumating ang Panginoon, remember? So, sabi doon, mag-ipon tayo ng mga bagay, wag dito sa lupa, hindi sa langit. Diba? So, tignan natin yung background dito po sa ating pag-uusapan sa Luke chapter 9. So, dito sa Luke chapter 9, magsisimula yung malaking transition sa buhay ni Jesus Christ, malaki yung magiging pagbabago sa kanyang ministry. Na kung dati, ang kanyang ministry, ang focus ng kanyang ministry ay teaching, preaching, and healing, or miracles. Pero dito, pagpasok niya sa Jerusalem, magkakaroon ng malaking transition at mas bibigyan ng focus ng Panginoon yung fulfillment ng prophecy, yung declaration ng kanyang kingship, sacrificial mission, at iba pang mga bagay na plano ng Panginoon para sa kanyang buhay. So ang setting dito, sa pag-uusapan natin, si Jesus Christ ay patungo sa Jerusalem, naglalakad sila, patungo sa Jerusalem, and then meron mga kalalakihan na nagdesisyong sundan siya at nais maging disciple niya. Yun yung settings. So, Jesus Christ papunta sa Jerusalem para gawin yung kanyang mission. So, malinaw dapat. Dito sa verse 57, sabi dito,
Now, it happened as they journeyed on the road that someone, kung meron ng mga Bible na hawak, underline, someone, said to him, someone said to him that, Lord, I will follow you wherever, underline na ganyan, wherever you go. So underline yung someone and wherever. Yun yung titingnan natin, kaya gusto kong i-underline ninyo para yun ang makita natin. Now, jump tayo sa Matthew chapter 8, verse 19. Sino ba yung sinasabi doon na someone na yun? At ano ba yung wherever? So sabi dito, Matthew chapter 8, verse 19, then a certain scribe, so yung someone doon, siya yung scribe, tinutukoy dito. Yung scribe na tinutukoy dito, siya yung someone. Ngayon doon sa Luke chapter 9. Came and said to him, Teacher, I will follow you wherever you go. So yung wherever dito, yun din yung wherever doon. So tingnan natin, sino ba yung scribe? Ano ba yung scribe? Hindi ba kayo ano ba yung scribe? So sinasabi dito, a scribe is a person who serves as a professional copyist. Particular one who made copies of manuscript before the invention of printing. So bago pa daw maka-invento ng printing, itong mga scribes na to, sila yung nagtatransfer ng mga manuscript, sila yung nagsusulat doon sa mga manuscript para ma-preserve yung history, yung mga pangyayari doon sa bayan ng Israel. Sila yung gumagawa na nagsusulat, nirolyo, naalala niyo yung mga tawag doon? Yung mga nakarolyo na mga gano'n, mga scrolls, yes. Sila yung gumagawa, sila yung nagsusulat doon, yung mga scribes. And sabi pa rito, scribes were also public clerks or writers with official status. In ancient Israel, they were members of a learned class who studied the scriptures and served as copyists, editors, teachers, and jurists. Overall, a scribe is someone who writes, often by hand, and has played a significant role in the preservation of written knowledge throughout history. So, sila yung gumagawa nun. So, madaling salita, human printer. Parang gano'n yung yung tintuman niya, human printer. Kasi bago pa yung printer may invento, sila yung nagsusulat doon. So sila yung human printer. Yun yung mga scribes. Now, sabi dito ng scribes, Lord, I will follow you wherever you go. Sa Greek, ang ibig sabihin ng wherever, hopo. Hopo. Sa English, wherever. In the original language, you can expand it to understand that this man is literally promising. Very promising yung kanyang sinabi dito. Very promising itong tao na, Lord, I will follow you. Kung ikaw isang leader and may isang tao na magsabi sa'yo, Lord, I will follow you. Grabe, naman nun, di ba? So ano ibig sabihin dito ng wherever? Sabi dito, ano ibig sabihin ng tao na to? Nung sinabi niya, wherever. Sabi nito, I will follow you wherever. At any time, I will follow you to any destination. I will follow you no matter what the distance might be. I will follow you, Lord, anywhere, everywhere. Blah, blah, blah. Parang gano'n. Lahat ng magandang mga salita na ilagay mo doon sa wherever na yan, nandoon. Pasok siya doon. Kasi I will follow you wherever you go. Lord, sabi niya gano'n. Naalala ko yung isang magandang example dito. Nung araw, meron tayong mga pinapadala sa youth camp. Di ba? Marami tayong sila kaabot ng mga youth camp dito. Marami tayong mga pinapadala ng mga young people sa youth camp. Then after pagbalik nila dito sa church, grabe, napaka-fiery nila. Talagang makikita mo talagang they were so blessed. Talagang very fiery. And sabi nila, gusto ko na magpastor. Kung nagtestimony, gusto ko na sumunod sa Panginoon. Pag nagtestimony sila, magpapastor na ako. Magpapahari na ako. Marami sila magagandang mga sinasabi. Ito, parang ganito yung sinasabi ng scribe. Lord, I will follow you forever. Gagawin mo lahat para sa'yo. Pero isang talento ng Panginoong Jesus Christ, nung sinabi ng tao na yun, ng scribe na yun, merong talent si Jesus Christ. Ang talento ng ating Panginoon is yung kaya niyang makita yung pinakaibuturan ng ating puso. Siya sa atin yung ating puso upang makita yung ano ba yung totoong laman nito? Ano ba yung totoong motibo nito? Ano yung totoong intention natin? Pag tinignan tayo ng Panginoon, kita niya agad ano yung motibo mo, ano yung intention mo. Yun, isa sa mga talent ng Panginoon. Kaya wala tayong makitatago sa Kanya. At ating Panginoon, mahilig siya gumamit ng mga parables. Yung mga matalighadang salita, para talaga siguradong mapapaisip tayo at, Lord, ano ba yun?
mong sabihin? Tatatak sa isip natin, ano ba talagang ibig mong sabihin sa bagay na ito? So, tingnan natin yun ha. So, ang Panginoon, alam niya yung motibo ng tao pag sinabi niya. And si Jesus Christ, mahilig gumamit ng parables. Kasi makikita natin sa mga susunod na verses. So, tingnan natin, ano bang sagot ng Panginoong Jesucristo nung sinabi ng scribe ito, Lord, I will follow you wherever you go. Ano ang sagot ng Panginoon? Sa Luke chapter 9, verse 58, and Jesus said to him, foxes have holes, and birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head. Ano? Di ba? Lord, sabi ko, I will follow you, pero ang bigay mo sa akin, talinghaga. Ang hirap yata nang itindihin, di ba? Parang ganun. Sa Tagalog, ang sabi ng tao, Lord, susundan kita sa kahit saan ka magpunta, wherever you go. Sa sagot ni Jesus Christ, may lungga ang asong gubat, at may bubad ang mga ibon, ngunit ang anak ng tao ay wala man lang mapagpahingahan. Ang lalim naman ng Lord. Di ba? Pero sabi nito, sa tulong ng GodQuestions.com, makikita natin ano bang ibig sabihin ng Panginoon dito. Sa sagot niya doon sa pinopropose ng taong scribe niya. Sabi rito, sa GodQuestions.org, ang sabi ni Jesus Christ, Jesus made the point that there is a cost to following Him. Ang sabi ng Panginoon, kumbaga merong cost yung pagsunod sa akin. Hindi mo basta pwedeng, Lord, I will follow you. Dahil merong cost, ibig sabihin, merong halaga, merong value yung pagsunod sa akin. Hindi basta-basta pwede mo sabihin, Lord, I will follow you wherever you go. And at the same time, tatandaan natin, yung time na si Jesus Christ ay papunta na sa ministry na kumbaga parang matinding ministry yung kanyang pupuntahan. Kaya hindi mo pwede sabihin, Lord, I will follow you kung saan. Ibig sabihin, pag pinako ko sa krus, papako ko rin sa krus. Parang ganun eh. Di ba? So sabi dito, Jesus made the point that there is a cost of following Him. Ibig niya pang sabihin dito, alam mo ba yung sitwasyon namin? Araw-araw na pinagdadaanan ng mga disciples, yung wala nga kaming bahay, araw-araw nasa labas kami, araw-araw para kaming mga tinatawag homeless, nakikituloy lang kami sa mga tao na gusto magpatuloy sa amin. Ganun yung buhay na meron kami, and yet sasabihin mo, Lord, I will follow you. Are you sure? Susunod ka sa amin? Gusto mo maging homeless katulad namin? Ganun yung sinasabi ni Jesus Christ. And sabi pa niya dito, are you sure na kaya mong iwan yung lifestyle na meron ka? Yung scribes, mayayaman yan. Sila may mga pera. Mga, kumbaga kilala sa lipunan. Kaya makikita natin dito, sa pangalawang, makikita natin, the scribes were among the wealthier citizens. Yung mga scribes nila, sila pala yung mga mayayaman, isa sa mga mayaman sa lipunan. Kaya sabi niya, nung sinabi niya na, Lord, I will follow you. Sagot ng Panginoon, kumbaga, sagot ng Panginoon, sigurado ka? Kaya gusto mong gawin yan? Eh kami nga, wala nga kaming matuluyan eh. Mga homeless kami. At yung pagkain namin, parang gano'n, di ba? Parang, by grace lang ng Panginoon. Kung hindi po provide ng Panginoon, hindi kami kakain. Pero ikaw mayaman ka, yung hapag mo, sigurado, maraming masasarap na pagkain, pero kami wala kaming makain. Tapos gusto mong iwan yun, kung sinabi mo, Lord, I will follow you. So, ano ba talaga ang totoong intention ng tao ito? Bakit niya gustong sumunod sa Panginoon? Yung tanong eh. Sinasabi niya, Lord, I will follow you. Ganto yung dapat na kalalagyan. So, marami siya kailangan isakripisyo. Pero ang tanong, ano ba talaga yung real intention ng tao na ito? Nung scribe ito, bakit niya sinasabi na, Lord, susunod ako sa iyo? Remember, si Jesus Christ, alam niya kung ano intention ng ating puso. Alam niya, nakikita niya yung motibo. Now, sabi dito, sa Google pa, karugtong pa niyan, many followers of Christ expected that He would soon set up His kingdom. Soon. Underline the soon. Set up His kingdom, and they wanted to be on the winning side of the partake of the glorious victory. Ibig sabihin, the scribe was probably looking to follow Jesus straight to the kingdom where He would share in ruling the world. Ibig sabihin, dahil itong si scribe, ang kanyang trabaho, alam niya isulat lahat ng mga history sa Bible from past, present, and sa future. Alam niya yung mga nabasa niya dahil sa mga prophecy. Alam niya yung patungkol sa prophecy. Alam niya patungkol yung sa mangyayari sa sakripisyo na gagawin ni Jesus Christ. Alam niya yung gagawin pagkahari ni Jesus Christ. So kilala si Jesus Christ. Hindi personal casual. Kilala niya lang. Now, ano ang plano niya? Marahil isa sa mga plano niya na etong si Jesus Christ papunta sa Jerusalem para gawin yung kanyang mission
Na anong vision? Paghahari. And then, kapag itong si Jesus Christ ay naging hari, ako na follower niya, ay magkakaroon ng part doon sa kanyang kingdom. Naiintindihan nyo? Nag-guess nyo? Ako, na maging follower niya, ay magkakaroon, possible na magkaroon ng part sa kingdom. Gusto ko, kumbaga para magkakaroon ako ng position. Diba? And yung mga follower ko as scribe, magkakaroon din ng mga position. Aambunan sila ng blessing. Parang ganun. So, ang intention talaga nag-describe dito is sundan si Jesus Christ para pagdating ng si Jesus Christ ay naghari, meron siyang position. Sa madaling salita, ganun ang kanyang plano. And actually, yung plano na yun, kahit yung mga disciples, some of the 12 disciples, ay mayroong ganung plano. Tingnan natin sa Mark chapter 10, 35 to 38. Sabi ni James, then James and John, the son of Zebedee. Ito 12 members sila ng 12 disciples si Jesus Christ. Then James and John, the sons of Zebedee, came to him. Teacher, they said, we want you to do for us whatever we ask. Gusto ko meron kayo gawin para sa akin, Panginoon. Favor naman, parang humingi siya ng favor. Sabi niya, sabi ng Panginoon ni Jesus Christ, what do you want me to do? Sabi ng dalawa, they replied, let one of us sit at your right and the other at your left in your glory. So 38 sabi niya, you don't know what you are asking. So sa madaling salita, parang ganito, Lord, kapag naghari ka na, sabi ng dalawa, James and John, Lord, pag naghari ka na, pwede bang yung kaming dalawa, isa ilagay mo sa kaliwa, yung isa ilagay mo sa kanan. Sabi ng Panginoon, nireview sila, you do not know what you are asking. Hindi nyo alam kung ano sinasabi ninyo. So imagine, kahit yung mga 12 disciples ay meron silang ganun na thinking na kapag si Jesus Christ ay naging hari, marahil siguro sila ay meron magiging partake doon sa kanyang kingdom. And that is the really intention nung scribe. Kaya sinabi niya, Lord, I will follow you wherever you go. Yun yung kanyang intention. Kaya wala tayong may tatago sa Panginoon. Ano man yung ating intention. Dahil kailangan na tayo ng Panginoon. Alam niya lahat ng masamang kaisipan. Alam niya lahat ng ating mga ginagawa. Masamang isip sa ating kapwa. Hindi magandang intention sa ating pagsunod. Alam niya lahat yan. Diba? Lalo na sa mga nagsiserve, lalo na sa lahat ng mga position, may mga position, be careful. Dahil alam ng Panginoon yung inyong intention. Kaya sabi dito, Lord, susunod ako, pero anong kapalit? Diba? Lord, susunod ako, pero anong kapalit? Lord, susunod ako, pero anong akin dyan? Ano yung magiging party ko dyan? Anong position ibibigay niya sa akin? Parang gano'n. Diba? Pag naghari kayo, Lord, saan ako? Sa kaliwa o sa kanan? Diba? Yun yung intention niya. Kaya alam ng Panginoon. Kaya sabi niya, foxes have holes. Diba? May lungga. Ang mga foxes, ang mga ibon, ay meron yung papauwi, diba? Pero ang anak ng tao, lalo lang matuluyan. Pero grabe. Now, lagyan natin ng konting application. Sinasabi ni Jesus Christ na yes, mahirap sumunod sa akin dahil may cost and sacrifice na kailangan kayong gawin kung gusto niyo talagang maging true disciples of me. Ha? Pero, ito rin yung paraan ng Panginoon para subukin yung determination natin. Kung totoo ba yung ating intensyon, kung totoo ba yung ating motibo sa pagsunod sa Kanya. At kung hanggang saan tayo magpe-persevere. Yun yung gustong makita ng Panginoon. Kasi sinabi niya, mahirap, yes, mahirap. Pero ito rin yung paraan ng Panginoon para sabihin na subukin tayo. Hanggang saan tayo magpe-persevere. Hanggang saan tayo magpapatuloy. Now, isang tanong, sabi dito. Basahin natin. Malabo ni mata ko Tanong, sabi dito, tayo ba ay magpapatuloy na susunod sa ating Panginoon kahit wala tayong makukuhang kapalit? So yung tanong na yan is question para sa ating lahat na nandito. Tayo ba ay magpapatuloy na susunod sa Panginoon kahit wala tayong mapapalit? Kahit wala tayong makukuhang kapalit? Kahit wala tayong sabihin natin hindi sigurado yung ating magiging destinasyon? Kahit hindi magiging sigurado yung ating buhay, magiging Kristiyano, tayo ba ay magpapatuloy at susunod sa Panginoon? Yung tanong na yan, iiwan ko sa inyo para sagutin nyo sa inyong mga isipan kung kayo ba ay magpapatuloy o hindi. Punta tayo sa pangalawang
point. Interested, but not today. Lord, susunod ako, pero huwag ngayon. Please. Yeah. Minsan, ganun kasi, di ba? Minsan, may mga ministry, may mga bagay na gusto ipagawa ang Panginoon sa atin, pero ang sagot natin, Lord, susunod naman ako pero huwag lang ngayon, marami pa akong plano sa buhay. Tingnan natin sa verse 59. Then he said to another, sabi ng Panginoon, doon sa isa naman, imagine na, sabi yung marami sila, siguro, at least nakita nito, tatlong lalaki, yung sumunod kay Jesus Christ para gusto maging disciple niya. So una, sabi niya, yung kanina nakita natin, pangalawa, sinabi ni Jesus Christ, doon sa isa naman, sabi ni Jesus Christ, follow me. But ang sagot ng tao, but he said, let me first go and bury my father. So sinasabi ito, Jesus Christ, sumunod ka sa akin, dun sa isa. Pero sagot niya, Panginoon, hayaan niyo munang ilibing ko ang aking ama. Now, pag sinabing, let me bury my father, ito ay isang figure of speech. Hindi siya talagang totoong sitwasyon na nangyari, but ito ay isang figure of speech. Pag isabing figure of speech, ito ay isang expression na nagsasabing, wait lang Lord, marami pa akong nakaline up na dapat gawin bago ko sundin yung inuutos niyo sa akin. So, hindi siya totoong sitwasyon na kailangan ilibing yung kanyang tatay. Pero yung sabihin nito ay isang expression lang na sabihin niya, Lord, not now, maybe later. Ganon. At pag sinabing, let me first bury my father, ito ay napapakita rin ng, it reveals this young man's priority in life. Ibig sabihin, marami pa akong planong gawin, Panginoon. Yung Panginoon pag sinabing, let me bury first my father, ito yung priority ng tao. Sinasabi niya, let me first take care of my business. Actually, alam mo, nung binabasa ko to, nung inaaral ko to, parang, ako ba yung kausap ng Panginoon dito? Ako ba yung kausap ng Panginoon dito? Kasi, let me first take care of my business. Pero, tinatawag ako mag-pastor. Pero, Lord, sabi mo, let me take my business. Ano ba talaga? Siguro, Lord, not now. Huwag ngayon, Lord. Meron ba akong business eh? Meron akong gusto mong, parang gano'n eh. Parang ako may kinakausap ng Panginoon dito. Second. Di ba? Minsan ganun tayo, di ba? Tinatawag tayo Panginoon, mag-serve tayo sa Panginoon, pero may business tayo kailangan iwanan. May mga business tayo na kailangan gawin. May hanap buhay tayo. Paano nga naman yun, di ba? Pangalawa, let me first get my inheritance. Ito, hindi ako to kasi wala naman akong pamalang nakuha eh. Hindi ako to. Siguro hindi ako yan. Kasi, di ba, yung gano'n, parang, Lord, paano na yung ginawa ng aking mga magulang, di ba? Kung sakaling mamamatay yung aking magulang, ako yung magmamanage na kanilang business, ako yung magmamanage na kanilang mga ganito. Not now, Lord. Pangatlo, let me first get some financial security. Ito, ano talaga, Lord. Di ba? Parang sabi niya, teka lang, Lord, magpapayaman muna ako saglit. Magtatrabaho muna ako, mag-iipon muna ako bago ako sumunod sa'yo. Di ba? Nakakahiya sa Panginoon. Now, ano ang sagot ng Panginoon sa mga excuses ng tao na ito? Sabi ng Panginoon sa verse 60, Jesus said to him, let the dead bury their own dead, but you go and preach the kingdom of God. Ang lalim na naman ang sagot ng Panginoon. Let the dead bury their own dead, but you go and preach the kingdom of God. Now, ang response ni Jesus Christ, sa unang tingin ay mukhang napaka-harsh. Tama? Kasi sabi niya, nagpapaalam naman siya, kumbaga parang, Lord, hayaan niyo muna, ilibing ko muna yung aking tatay. Pero sagot ng Panginoon, na parang napaka-harsh. Na parang sabi niya, let the dead bury their own dead. Di ba? Hayaan mo sila yung maglibing, sila yung gumawa noon sa bagay na yun. Huwag ka na. Parang ganon. Hindi sinasabi nito na hindi niya binibigay ng pagkakataon na gawin ng taong yun yung kanyang responsibilities, yung kanyang tungkulin. Inaalis nito yung grief na hayaan mo na lang sila ang gumawa ng noon para basta ikaw sumunod ka sa akin. Parang gano'n, di ba? Parang sabi, hayaan mo sila doon. Basta ikaw sumunod ka sa akin. Parang kung titignan sa connotation na parang napakaano naman ng Panginoon. Wala ba siyang puso na sinasabi niya yun na hayaan sila doon? Eh, paano yun? Siyempre, kumbaga kung totoo man yun, may grief, talagang may sakit. Pero sabi ng Panginoon, hayaan sila, basta ikaw sumunod sa akin, go and preach the kingdom of God. So
Subalit ang ibig sabihin daw ni Jesus Christ dito, dahil alam niya, yung tao na yun ay nagpapalusot lang, ganun yung kanyang sinabi. At kung totoo man daw yun, for the sake of argument, parang sinasabi ni Jesus Christ, kahit ano pa yan, mas matimbang pa din dapat yung mga bagay na may kinalaman sa eternal. Take note of that. Kahit ano pa yan, dapat mas higit pa din na pahalagahan o bigyan natin ng pansin o importansya yung mga bagay na may kinalaman sa eternal. Kaya sabi ng Panginoon, you go and proclaim the kingdom of God without delay. Diba? Napakaganda. Jesus was emphasizing that following Him requires total commitment. Pag sabing total commitment, 100%, hindi half-hearted commitment. Even important cultural and familiar obligation must take back seat to the mission of spreading the gospel. Dapat, kahit ano pa man yan, dapat nasa likuran lang yan ng pag-spread ng gospel, sabi ng Panginoon. It is not about being insensitive. It's about recognizing that eternal matters outweigh temporary ones. Jesus wasn't reject love of family. He was calling for radical discipleship. So kahit ano pa yan, basta ang mga bagay na yan, ang magiging cause of delay para maihayag ang salita ng Diyos, kailangan natin ilagay yan sa hulihan. Ilagay natin sa huli ng priority natin. Dahil ang gusto ng ating Panginoon ay radical discipleship. Diba? So may mga bagay talaga na sa tingin natin mas importante kaysa sa gawain ng Panginoon. Pero ang gusto ng Panginoon, yung tinatawag na radical discipleship. So sinasabi nito, ano ba ibig sabihin ng radical discipleship? Means following Jesus is a way that goes far behind casual belief or Sunday attendance. It involves letting every part of our life, your choices, relationship, and priorities be shaped by Christ's teachings and mission. Ito yung ibig sabihin ng radical discipleship. Hindi lang siya ibig sabihin na okay na yung yung pagsisimba natin every Sunday, hindi lang ganoon. Hindi tayo dapat kontento sa ganoon. Kaya sabi dito, dapat higit na mas matimbang ang mga bagay na may kinalaman sa eternal. At isang magandang example dito, very payak lang, yan lagi natin naririnig. Minsan kapag araw ng linggo, kung kailan naman tayo magsisimba, doon naman gagawa ang kaaway, gagawin ng lahat ng paraan para hindi tayo makapagsimba, tama? Ipapakita niya sa iyo yung mga gawaing bahay, mga kailangan gawin sa trabaho and businesses para hindi ka makapagsimba, kailangan mo pumasok ng linggo. Darating ang mga kamag-anak mo na hindi mo nakikita ng matagal at hindi mo maiwanan. Minsan, ganun ka ng kaaway di ba? Pinapakita sa liyon ng bahay na pagka nasa trabaho ka, ipinapakita sa iyo, kailangan mong gawin yung ganito. Pagdating sa bahay, kailangan mong magpintura, kailangan mong gawin yung mga ganito, ganyan, mga gawain bahay. Pagdating, pero wala ka naman trabaho, pag nasa bahay ka lang, ang ginagawa mo, tulog. Totoo yun, sino ba nakaka-relate dito? Pag nasa trabaho ka, kaya nasa ibang lugar ka, naiisip mo, ako, kailangan kong gawin to Kailangan priority to, kailangan gawin to, ganyan. Ang dami kailangan gawin. Pero pag nasa bahay, kung may bagyo, anong ginagawa ninyo? Tulog. Wala rin naman di ba? Hindi yun. Pero minsan, ginagawa lang ng kaaway. Ginagamit lang ng kaaway yun para hindi tayo makapagsimba. Hindi natin magawa yung pinapagawa ng Panginoon. Ginagawa gamit ng kaaway yung mga bagay na yun. And isa sa mga nagustuhan ko sa sharing namin dati nila sa D-Group, sabi ni Jonah, sabi niya, marami tayong mga priorities sa buhay natin. Pero kapag papapiliin tayo sa mga priority na yun, ang una natin aalisin agad, yung gawain ng Panginoon. Di ba? Siya agad yung pagsisimba. Okay, di ba? Siya agad yung una natin kukuhain. Siya yung mga ministers natin, yun agad yung natin kukuhain. Siya yung una natin sinasacrifice kapag papapiliin tayo, ano ba yung priority? And it's sad, di ba? Minsan totoo
Kaya nga totoo sinasabi nito, Lord, susunod ako, pero huwag ngayon. Please. Minsan nangyatag ang mga bagay nito para subukin tayo at tignan kung anong klaseng commitment meron tayo. Now, bigyan natin ng konting reflection. Ano ba talaga yung mga bagay? Ano yung mga bagay na inilalagay natin sa unahan ng ating spiritual na pagkatawag? Ano yung mga nilalagay natin sa unahan bago yung ating ministry, yung ating gawain? So minsan sabi dito, ang inuuna natin yung ambisyon o material na tagumpay bago yung calling natin sa Panginoon. Minsan nauuna yung paghahangad sa karera ng buhay, pera, reputasyon, kaysa sa pagtugon natin sa panawagan ng Panginoon. Yeah. It's totoong nangyayari. Ano pa yung mga nilalagay natin sa unahan bago yung pagsunod natin sa Panginoon? Distraction mula sa teknolohiya. Yeah? Tayo ba ay nalulunod sa paggamit ng mga cellphones, paglalaro ng mga games, at iba pa mga bagay, pag window shopping sa cellphone, di ba? Grabe. Nauubos yung oras natin doon. At dapat sana, yung oras na yun, ay nilalaan natin para sa pagninilay-nilay, pananalangin, at pakikinig ng salita ng Panginoon. Pero, minsan nakakalimutan natin gawin dahil ubos na yung oras natin sa paglalaro ng mga online games, manonood ng mga ganito, imbis na nilalaan natin sa panalangin at pag-aaral ng salita ng Panginoon. And sometimes, all of us are guilty. Tama? Parang ako lang Okay, no? Okay, baka huli kasi kayo eh, kaya okay lang. That's good. That's good na marinig. Di ba? Yung sabihin, hindi. Kaya hindi kayo guilty. Yung sabihin, thank you Lord. Talagang gracious ang Panginoon sa inyo. Pero ako, guilty ako. Okay, ano pa yung mga nilalagay natin sa unahan bago gawin ng mga pinapagawa ng Panginoon? Pagkaabala sa takbo ng buhay. Dahil sa sobrang busy na natin, nawawala na espasyo para sa spiritual na paglalim. So, ang sabi ng Panginoon, dapat mas higit na matimbang ang mga bagay na may kinalaman sa eternal. Let's go to the point number 3. Committed but not surrendered. Medyo mabilis lang kasi may lang naman talaga itong aking topic. So, committed but not surrendered. Lord, ikaw ang masunod, pero pwede bang hindi sa lahat? Lord, 99% kung pwede. Pero bigyan ko lang ako ng 1% para ako makapag-design sa sarili ko. Verse 61, sabi naman dito, and another also said, ito naman yung pangatlo. Verse 61, and another also said, Lord, I will follow you, but let me first go and bid them farewell who are at my house. Ano sinasabi ka rito? Lord, susunod ako sa iyo, pero hayaan niyo muna magpaalam ako sa mga tao na nasa bahay. Yan yung sinasabi sa Tagalog. That person says he wants to follow him, but first, they need to say goodbye to their family. Now, ang unang tingin natin, mukhang reasonable, tama? Kasi nagpaalam maganda yung kanyang intention. Mukhang reasonable and respectful. But again, kung ang mga bagay nito ang nagiging cause ng delay para magawa mo yung calling at pinapagawa sa inyo ng Panginoon, ayaw ng Panginoon yan. Dapat cross tayo dyan. Diba? Kung yan ang magiging cause ng delay, and take note, take note, yung take note dito, nakapula sa akin. Ibig sabihin yan, may warning. Ano yung warning dyan na makikita natin? So sabi dito, take note, hindi natin itinuturo dito yung pagiging, yung disrespect natin yung ating mga magulang. Kasi sabi niya, Lord, uwi ako, magpapaalam ako. Pero sabi ng Panginoon, no. Diba? So, itinasabi nito, hindi natin tinuturo dito, hindi tinuturo Jesus Christ ito, na i-disrespect natin yung ating mga magulang at hindi natin i-consider yung kanilang mga authority at presence, dapat maliwanag yun. Hindi yun ang gustong intensyon ng Panginoon. Baka sinabi niya, huwag ka na magpaalam, sumunod ka sa akin. Hindi yun ang tinuturo ng Panginoon. I-disrespect, hindi yun. Dapat malinaw tayo doon. Hindi ko tinuturo yun. Baka sabihin, sabi ni Pastor Allen, ganito, ganong tinuro na ganito, huwag ka na magpaalam sa magulang kasi importante, pagpunta sa ministry, unahin natin. Pagpunta tayo sa ministry, wala tayo magpaalam sa magulang. Kasi sabi ni Pastor Allen, sabi sa Bible, ganito. Hindi ganun yung turo natin. Ang itinuturo natin dito, hindi ganun eh. Ang sinasabi dito, but instead sinasabi dito, kung meron tayong mga bagay na nagiging cause of delay, pagsunod natin kay Kristo, dapat
natin talikuran yung mga bagay o dapat natin hindi na balikan yung mga bagay para sa pagsunod natin sa Panginoon. Yun yung ibig sabihin nun. Hindi yung pagpupunta tayo ng ministry, yan tayo magpapaalam. Di ba? Hindi ganon, hindi yung ibig sabihin dito. Dapat maliwanag yun. Sabi dito sa Life Application Study Bible, what does Jesus want from us? Ano ba yung gusto ng Panginoon para sa atin? Sabi niya rito, ang gusto ng Panginoon sa atin ay total dedication, not half-hearted commitment. We can pick and choose among Jesus' ideas and follow Him selectively. Ang gusto ng Panginoon, hindi lang yung pipili tayo kung ano lang yung gusto ng Panginoon, ay yung gusto natin sa mga turo ng Panginoon. Hindi daw ganon. Ito, turo ng Panginoon to, na dapat sa natin magulang, kayo kaya, hindi po pwede, hindi yan. Ito yung gusto ko, yun lang yung, kumbaga parang selective lang, ano lang yung gusto natin, yun lang yung kukuhain natin. Hindi daw ganon dapat. Dapat, sinabi 100% dedication and commitment, lahat yan, ano turo ng Panginoon, dapat sundin natin. Sabi mo nito, we have a concept, we have to accept the... May yung ilaw kasi dito. Okay, sinasabi dito, we have to accept the cross along with the crown. Anong ibig sabihin yan? Kapag tinanggap natin ng Panginoon na tayo ay na-save, yun yung cross and yung crown, yung pagiging lordship niya. Dapat yun ang kasama yun. Kung baka combine dapat yun, lordship, ay yung cross at saka yung crown. Ibig sabihin nun, kung tinanggap natin si Jesus Christ, yun yung cross, and yung crown naman, yun yung pagiging lordship na sa buhay natin. Magkasama yun. Nung tayo ay na-save, si Jesus Christ na yung naging Lord ng ating buhay. Yun yung crown. So dapat siya na yung umupo sa buhay natin, hindi niya yung atin. We must count the cross and be willing to abandon everything else that has given us security without looking back. With our focus on Jesus, we should allow nothing to distract us from following Him. Huwag natin daw i-allow yung mga bagay na maaaring maging cause delay, maging distraction sa ating buhay para sa pagsunod natin sa Panginoon. Na ano sagot ng Panginoon doon sa sinabi ng tao na yon na, Lord, I will follow you, but let me first na magpaalam muna sa bahay sa mga tao namin. Ano sabi ng Panginoon doon? Ano yung kanyang sagot? Sa Luke chapter 9 verse 62, sabi niya, no one having put his hand to the plow, ano yung plow? Araro sa Tagalog. No one having put his hand to the plow and looking back is fit for the kingdom of God. Ang lalim na naman ng Panginoon dito. May ng Panginoon sa talinghaga. Sa Tagalog, sabi niya rito, sino mang nagsimulang mag-araro, ngunit panay ang lingon, ay hindi karapat dapat sa kaharian ng Panginoon. So, ang sinasabi dito ni Jesus Christ, kapag nagsimula ka mag-araro, ay hindi pwedeng lingon ka lang lingon sa iyong likuran. Dahil kapag ginawa mo yun, maaaring maging balik-baliko yung linyada. Sino rito nakasubok na mag-araro? Marami. Okay. So, kapag nag-aararo daw, hindi mo pwedeng nag-aararo ka, pero hindi mo lang likod kasi nawawala sa guide. Ang resulta, bungi-bungi. Kumbaga, meron na araro, meron hindi. Kasi kailangan constant, kumbaga dapat eksakto, kumbaga parang focus ka doon. Hindi mo pwedeng lingon ka lang lingon. Ganon, hindi. Kasi ganon-ganon niya. Pag nagtalim ka, ganon-ganon. So hindi mo pwede doon. Ganon sabi ng Panginoon. Kapag ka magsimula mag-araro, hindi mo pwedeng lingon ka lang lingon. Dahil kapag ginawa mo yan, maaaring maging balik-baliko yung linya, hindi maging maayos yung kalalabasan ng iyong pagsasaka. Dahil ang pagsasaka, it demands constant attention and focus. Now, anong ibig sabihin nun? Yung sinasabi dito ni Jesus Christ, ito yung paghahalintulad niya sa ating commitment at sa ating pananampalataya. Hindi pwedeng habang naglilingkod tayo sa Kanya, ay lingon tayo ng lingon at inaalaw natin yung mga distractions sa ating buhay. Habang nag-serve tayo sa Panginoon, babalik tayo sa ating nakaraan. Ano ba yung, di ba? Gano'n. So, lilingon tayo, habang naglilingkod tayo sa Panginoon, tumanggap tayo sa Panginoon, pero lilingon tayo sa ating mga kasalanan, sa ating old self-life, malaki yung tendency na hindi natin makita yung magandang mga bagay na naas sa ating harapan ng plano ng Panginoon. So dapat daw hindi tayo lingon ng lingon. Sabi nito, looking back, in the days of Christ, the plow was nothing more than a piece of wood with a handle at one end and a metal tip
at the other end. It demands constant attention. So hindi daw po pwede kung nag-aararo ka, lingin ka ng lingon, o lagi kang nakatingin sa likod. Dapat straightforward, hindi mo para maging maayos yung linyada, maging maayos yung pagbubungkal. Sabi pa rito, no one can blow forward while looking backward. Gusto kong bigyan ng emphasis yun. No one can blow forward while looking backward. Hindi daw po pwede na kapag tayo ay nag-aararo, pasulong, pero ang tingin natin sa likod. Hindi daw pwede yun. At ang purpose ng pag-aararo, alam niyo ang purpose ng pag-aararo? Sino sila nag-aararo? Ano ang purpose ng pag-aararo? Okay, ang purpose ng pag-aararo ay i-prepare yung lupa bago taniman. Para yung lupa ay maging malusog. Yung mga tayo ay magiging malusog kasi yung ugat nito nakakasiksik talaga sa ilalim. At yung mga microorganism doon sa lupa nabubuhay, na-activate. Yun ang purpose ng pag-aararo para mabungkal, paghahanda, preparation sa madaling salita. Alisin yung mga potensyal na sagabal para sa pagtubo ng malusog na talim. Kaya naararo, minsan maraming damo. Di ba? Para araruin mo, para mabungkal yun, yung mga damo, mawala, maalis. Ano man yung mga sagabal doon sa tataniman mo, sa pagpreparasyon, dapat maalis yun para pag tinanim mo doon yung talim, walang siyang kaagaw, walang sagabal, malinis. Pag nagbunga yun, maganda yung bunga, maganda yung resulta. Yun yung purpose ng pag-aararo. Sa madaling salita, ganun din yung ating commitment. Kung hindi natin bibigyan ng focus, alisin yung mga sagabal sa ating paglilingkod, hindi tayo mag-grow ng maayos, hindi tayo magiging healthy sa ating pananampalataya, hindi tayo lalago ng maayos sa ating spiritual life. Kasi maraming sagabal na nakaano. So, importante, prepare, ihanda natin muna. Dapat kapag tayo nag-araruhin muna natin, alisin natin yung mga sagabal, and huwag tayo magpa-distract sa anuman yung mga ng kaaway. Para tayo ay mag-grow spiritually, maging healthy yung ating spiritual life. Sa madaling salita, ganun din yung ating commitment. Hindi din dapat natin bigyan, ganun yung ating commitment, hindi natin bibigyan ng focus yung mga bagay na kakadistract sa atin, alis natin yung mga sagabal na yun para tayo mag-grow. Diba? And dito, papasok kaya ang personal testimony bago tayo tapos sa conclusion. Ito nilalagay sa akin ng Panginoon, yung testimony siguro nung mga nakaraan. 20 years ago, yung buhay ko hindi naman ganito. 20 years ago, kung mawala yung mama ni Dave, napakahirap para sa akin din yung sitwasyon. Talagang totally devastated sa madaling salita. Yung buhay ko hindi madali. Hindi ko alam kung saan ko pupulutin din 20 years ago dahil sa mga nangyari. Pero salamat sa Panginoon, sa tulong ng mga kapatiran, sa tulong ng church. Actually, malaki ang ambag ng church sa buhay ko para makarecover ako. At sa mga tao na ginamit ng Panginoon para din makabangon ako. Pero kung tutusin yung buhay ko talaga miserable 20 years ago. Wala akong anything. At tingin ko sa buhay ko talagang ayan natin. Pero ang church tumulong sa akin para makabangon. Yung mga tao na tumulong sa akin para ako ma-lift up sa aking spiritual life. Malaking utang na loob ko sa mga tao at sa Panginoon. Pero dahil sa simpleng commitment na action na ginawa ko, ikinibit ko yung aking buhay sa Panginoon, unti-unti nakabangon ako. Nawala yung mga pains, yung hurts, gano'n sa buhay ko. Dahil sa commitment na simpleng ginawa ko na pagsunod sa Panginoon. And sa bagay na ito, who knows? And who would have thought na ako na dating wala, dumanas na ganitong sobrang hirap, sobrang sakit, sa buhay, sa pangyayari, ay magiging assistant pastor ng church ito. And someday, di ba, maging pastor. Pero salamat sa Panginoon kasi talagang nagsisimula sa decision, commitment natin sa Panginoon. So I encourage you, mahirap sumunod sa Panginoon. Actually, tinitignan ko, sabi ko, Lord, magkukumit ba ako sa bagay na ito? Marami akong plano eh. Marami rin akong gustong gawin sa buhay ko. Pero sabi ng Panginoon, alisin mo yung mga sagabal, alisin mo yung mga bagay ito. Sumunod ka sa Panginoon at ang Panginoon kilos para gawin yung mga bagay. Siya yung mag-aayos lahat ng mga bagay. So sa ating conclusion,
Makita natin dito, following the Lord is difficult because it comes with a cost. Following the Lord is difficult because it comes with a cost. Ngunit sa gitna ng kahirapan, nasusubok yung ating pagsunod. Tayo ay mananatiling tapat kahit mahirap at walang inaasahang gantimpala. Tayo ba ay magpe-persevere kahit sa tingin natin malabo yung magiging resulta ng ating pagsunod? Yung mga decision na yun ay iiwan ko sa inyo. Para pag-isipan ninyo, Lord, magpe-persevere ba ako? Tuloy ba ako mag-commit na magtitiwala sa iyo kahit medyo malabo yung buhay na aking tatahakin kung ako susunod sa iyo? Hindi mo sa inyong tanong na yun. Pangalawa, nakita natin sa conclusion natin, pinag-aralan natin, eternal matters must overweight temporal concerns. Dapat mas higit na matimbang ang mga bagay na may kinalaman sa eternal kaysa sa mga bagay na temporal. At ito yung pagsunod natin at calling natin sa Panginoon. Dapat higit na mas matimbang yung mga bagay na eternal kaysa sa temporal. Ang sabing eternal ito, yung mga bagay na calling natin sa Panginoon, yung ministries natin, yung mga gawain sa Panginoon, dapat bigyan natin ng pahalaga kaysa sa mga bagay na temporal. Pangatlo, conclusion. God requires our wholehearted devotion, not half-hearted commitment. Kaya dapat natin talikuran anumang balakid at tukso upang tayo lumago sa ating espiritual na buhay ay maging karapat-dapat sa kanyang kaharian. At maging karapat-dapat sa kanyang kaharian. So, dapat wholehearted, hindi half-hearted. Ang sabi ng Panginoon, kung tayo ay lingon-lingon, half-hearted yung ating commitment, we are not fit for the kingdom of God. So, basahin natin yung commitment and surrender na nakalagay dito. Meron ba dyan sa akin? Okay. Sabi dito, ang commitment and surrender. A man can be outwardly committed to the work of Christ, but not have been inwardly consecrated and surrendered to the will of Christ. Committed life issues out of good intentions, while the surrendered life issues of God's intention. Committed life centers on our doing, while the surrendered life centers our being. So basahin natin sabay-sabay yung vision, mission natin. So vision, basahin po natin. Para tumatak sa ating isipan kasi importante po na maunawaan ng bagay ito. Okay, vision. Ready? 1, 2. A growing, multiplying, disciple-making church, reaching out to the Philippines and the nations for God's glory. Now, mission. Basahin natin yung mission. Engage people, explore nations, expand churches. Discipleship natin, yung emphasis, yung halo. Holiness, accountability, love, and obedience. Okay, for the discussion question, ito po. Dalawa lang. Ito yung pag-usapan sa mga cellphone natin. Okay. Kung ikaw ay tatanungin, ano yung nagiging drive mo para magpatuloy sa iyong commitment at paglilingkod sa Diyos? Ano yung nagiging drive mo? Bakit ka nagpapatuloy sa Panginoon? Ano yung meron ka? Ano yung pinanghahawakan mo? Pangalawa, para sa iyo, bakit importante na mas bigyan ng value yung mga bagay na may kinalaman sa eternal? So yan po yung ating discussion question. So, tayo muna yung manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga salita. Nawa ang mga bagay ito magbigay sa amin ng lalim at pagkunawa sa iyong mga salita, Panginoon. Dalangin din po namin na sa araw na ito, Panginoon, tulungan niyo kami na aming buhay na ito ay ma-commit namin sa iyo 100%, Panginoon. Dahil ito po ang inyong nire-require sa amin. Hindi po half-hearted, Panginoon. Kaya maraming salamat po sa iyong grasya, sa iyong habag, Panginoon, sa iyong mga Espiritu na siyang tutulong sa amin para gawin ang mga bagay na ito, Panginoon. Hindi namin kaya, Panginoon, dahil totoo nga po, mahirap ang sumunod sa iyo.